bayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yun pong si Baste Duterte, nagsalita na po, natigilan na ni Senator Amy Marcos yung panggagamit sa kanya, no, dahil iba naman yung dahilan niya ng pagsusuri. Hindi po siya humingi ng sorry dahil siya ay nagsalita ng masasakit, partikular yung pagsasalita niya kay BBM na mag-resign, no? Hindi po yun yung dahilan. Pag-uusapan din, nilinaw po yan ni Baste Duterte. Pag-uusapan din po natin, ito po, kinakantsawan po nitong mga kakamping, BBM supporters, yung naganap pong pro-Sara rally kagabi, no? Nilangaw daw. At syempre, yung walang katapusan nilang atake sa baha. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Teka muna, nakalimutan nating sayang din yun. Sa Facebook. Saglit lang 2 minutes, no? Eto na nga po, pag-usapan po muna natin. Eto pong unahin na natin to kay Baste para humaba man tayo. Ay nagulat din po ako rito no? Kasi all this time akala ko po talagang hindi ko kasi nababasa pa yung wala pa rin akong naririnig. So ito po yung sinabi ni Senator Amy para po alam niyo minsan ako real talk naawa ako kay Senator Amy kasi una kapatid niya yung presidente. Hindi po ako naawa dahil ako ay supporter pa ni BBM, hindi po Naawa ako sa kanya kasi naintindihan niya yung nangyayari sa mga Marcos ngayon Ma ma malaki po yung posibilidad na eto na po yung last nila, no? Na panunungkulan sa Malacanang. Parang kung ang purpose po nila ay maibangon yung kanilang pangalan, hindi po 'yan natutupad ngayon, no? Yun yung sinisave ni Senator Amy Marcos, yung lahat ng pwede pang i-save. Doon ako naawa sa kanya no? Yung siya na lang yung message sa mga Marcos na teka, ayusin natin yung pamumuno. Pero sa tingin ko kasi it's too late Masyado ng lahat na nakapaligid kay PBBM. Ang hirap na pong no? Yun na talaga Yun, yun po ang problema pagka lahat na nakapaligid sa'yo, isa na yung sinasabi no wala ka ng dissenting opinion. Yung kumbaga yung kumukontra sa mga opinion. Kasi basically outsider si Senator Amy, no? Outsider siya mula dito sa taga-Bulong. Yung mga maaring talagang outside siya nagsasalita siya kahit Marcos siya, nagsasalita siya from the outside. O yun yung problema Okay, punta pa ito po yung sinabi ni Senator Amy. Nagulat ako Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Yun siguro yung and nung nakita ko ko naman kasi syempre sino ba namang anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya. Okay. So ito po ang sinagot ni Baste mula po rito sa mga pahayag na to ni Senator Amy. Uy, si Amik pala to. Thank you very much Amik sa 10 stars. Aba si Amik dumayo sa para magpadala na stars. Madam Amy, lilinawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media, no? Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo.
Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ko sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Okay, hindi po maunawaan ni ano, ni Baste na politiko kasi si Aimee, 'di ba? Eto kasi si Baste parang siya yung list na political dito sa mga magkakapatid na Duterte. Kung mapapakinggan niyo po 'yan, emosyon po, 'no? Talagang kung ano po yung nararamdaman niya, wala po siyang pakialam. Kaya kita niyo siya lang yung nanawagan ng BBM resign. Ibang klase po talaga, 'no? Panay ano si ano, eh, yung totoong nararamdaman niya, yun yung nararamdaman niya nung time na yun at hindi siya nagso-sorry sa mga sinabi niya. Nagso-sorry siya, ayan linaw, oh, nagso-sorry siya dahil naaawa siya kay Senator Amy Marcos. Naiipit, eh. Gusto niya makipagkaibigan sa mga Duterte, gusto niyang magpatuloy yung unit team kasi siya yung isa yung dahilan, eh, 'di ba? Siya yung nanligaw talaga sa mga Duterte. Pero at the same time, hindi niya naman mapigilan yung kanyang kapatid at pinsan, 'no, sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Kaya dun po naawa si ano, "Narito ka sa'min ngayon, kasama ka namin, sorry kung narinig mo yung mga pinagsabi ko." Parang ganun yung point pero 'wag mo na akong gamitin yung sorry ko very personal sa'yo, hindi for media consumption na palalabasin mo pa na yung aking mga nasabi ay dulot lang yan ng emosyon, hindi po. So, kahit po si Pangulong Duterte, 'no, kahit po galit na galit 'pag nagsalita, ito talaga yung mana sa tatay niya, eh. Alam pa rin nila yung sinabi nila ay totoo pa rin sa paniniwala nila, hindi po yung out of galit, 'no? Meron po mga taong gano'n, eh. Habang nagagalit lalong tumatalas yung pag-iisip, 'di ba? Minsan nararanasan ko 'yan, eh. Hindi po yung iba na yung out of galit nakapagsalita na ng kung ano-ano, hindi po. Mas kontrolado nga ng iba. Again 'no, yung paalala ko po sa mga nagwawala lalo na yung mga nagwawala sa Facebook, 'no? Hanggang ngayon jet ski pa. Halatang-halatang hater, eh. Brad, kung hater ka, hanggang ngayon jet ski pa rin ang issue mo. I-upgrade mo naman. Nagagalit siya. Ang issue niya nabudol daw tayo ng ano, ng jet ski. I-upgrade mo naman yung mga ikinagagalit mo, ha? Meron ng ano, may panawagan ng ihiwalay Mindanao, puwede pa yung gano'n, eh. Puta jet ski ka pa rin. 2016 pa rin, nasa 2024 na tayo. Magsasampung taon na yan jet ski mo, ha? 2016 2016 pa yan, eh. 2024 na tayo ngayon. Upgrade naman ang ikagagalit. Naiwan ka na nung 2016, nanghihinayang ka ba natalo si Marroas? Matagal na pong politiko yan. Lahat po ng binabanggit niya hindi po 'to biglaan. Planado po yan, alam niya po. Political moves po lahat yan, 'no? Katulad po ng sa Duterte, hindi po biglaan yung mga pinagsabi nila nung rally. Gano'n din po 'to, 'no? Si Senator Amy very calculated, 'di ba? Actually, ganito ang nakikita ko, eh, na ginagawa ni Senator Amy. Gusto niyang iligtas yung kapatid sa galit ng taong bayan. Hindi niya po binabanatan si BBM, eh. Napupunan niyo ba? Nakasentro yung banat niya kay Tambi, 'no? Sa kanyang pinsan niya sinesentro yung kanyang galit, hoping na yung mga Pilipino ay magalit kay Martin Romualdez at iligtas yung kanyang kapatid. Yung tipong
palabasin ba na na nagagamit lang yung pangulo ng, hindi rin ako naniniwala, eh. Si Pangulong Marcos hindi rin po bagito yan, hindi na rin po bagito yan. Kaya nga po tama yung mga Duterte, eh, 'no? Kung nakinig po kayo nung rally sa Davao, ang main na inatake nila hindi po kung sino-sino, 'no? Si Paulo lang yung sumentro kay ano dahil kapwa niya congressman, eh. Imbes na ipagtanggol siya, 'di ba? Imbes na ipagtanggol siya sa atake ng mga congressman yung umatake sa kanya, eh. Kaya yun lang yung umatake kay ano, kay Martin. Pero lahat po alam po nila kung sino atakehin nila. Parang 'wag tayong maggaguhan, pare-pareho tayong marurunong sa politika, 'no? Si Marcos ang punterya namin. Si Marcos ang aming pinagre-resign, 'yan yung banat ni Baste. Kung makikinig po kayo, totoo po 'yun. Ibang-iba po yung gustong palabasin ng ibang tao na magalit tayo sa asawa, magalit tayo sa pinsan, pero i-spare natin ang walang kamuwang-muwang, ang biktima lang na si PBBM. Parang parang ano ba yung walang bahid tapos biktima lang siya. Eh, lahat po ng pronouncement siya po nakakagulo, eh. Sa totoo lang, 'di ba? Pati ICC, 'no? Hindi siya naging firm diyan kung hindi pa nagwala si Bato. Totoo naman 'yun na nagwala sa Bato. Speaking of ICC 'no, ililinaw ko rin po napakaraming tangengot na supporter, napakaraming bugok na mga dilawan at kakamping, nagdidiwang puwede raw kasi dineklara raw ni Minandro Guevara, ang ating Solgen ngayon na puwede raw mag-issue ng warrant of arrest. Matagal na po nating alam na puwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Hindi naman po warrant of arrest ang inaano diyan, eh, pinag-uusapan diyan, eh. Kung meron bang huhuli kay Duterte kung sakasakali, 'di ba? Oh, diyan magkakagulo tayo. Kasi tiyak hindi papayag yung mga taga Davao, eh. Mahal po talaga nila, sa totoo lang. Hindi po lahat ng Davaoenyo, pero lahat po na nakausap ko, mahal po nila si Pangulong Duterte at ang mga Duterte kasi iba po yung nagawa, eh. Okay, speaking 'no, punta na po tayo diyan sa topic na 'yan. So malinaw na po 'yun 'no, ayaw po ni Baste Duterte na translate na, eh, ng SMNI, eh. Yung original na post niya 'yan in Bisaya pa, 'di ba? Bisaya pa yung second part, eh. Yung eto, "Tigilan mo nga ako sa paggamit sa mga jamming mo, pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin." Okay. Oo nga, eh. Hinahanap kita, Engineer Dogswan, eh. Si Engineer Orville nasa Canada na siya naka-base, yung sinamahan ko. Si Dogswan nasaan ka ba nun? Si Engineer Dogswan ay nasa, ah, wala ako Davao nung nandito ka last prayer rally. Sayang hindi tayo nagkita. Meron sana tayo na nakakain sana tayo ng mga prutas diyan sa farm mo. Masarap diyan sa farm ni Dogswan. Tsaka hindi rin tayo makakapamasyal, eh. Baha, eh. Buti nga umuwi na ako, eh. Okay, punta na po tayo rito sa ano, sa may, 'yan speaking 'no, 'yang baha-baha na 'yan. Alam po ninyo masyado niyong binobobo yung mga followers ninyo, sa totoo lang. Kakamping, mga BBM, natural calamity po yung baha, 'no? Siguro ang pakiramdam nila dahil hindi naman umuulan sa Maynila o saan mang parte sila ng Pilipinas, baka gano'n din diyan sa parte na 'yan ng Mindanao. Nag-uulan po do'n. Meron nga ako nabasa rito, sabi nga niya, sa Maynila nga nung araw, kung natatandaan niyo pa, nung sa Maynila nga nung araw,
Nag-ulan lang daw ng maghapon magdamag, panahon ng Undoy. Tatandaan niyo si Undoy? Yung panahon daw ng Undoy, bumaha na yung Maynila. Maghapon magdamag lang na ulan. Wala po tayong sinisim politiko. Paalala ko lang po. Dahil kalamidad bagyo yun eh. Eto po, wala, hindi po bagyo, pero masama po ang panahon. May bagong tawag na naman dyan. Share line ba tawag? Share line. Oh. Share line po. Yun po ang tawag nila. Doon po sa pag-ulan. Akalain yung sinisisi, 51 billion daw nasan na raw napunta dahil bumaha. Nakakatawa, no? Hindi niyo po ba talaga maintindihan yung calamity? Noong panahon ni Duterte, kahit po nagtatrabaho na yung mga basta nauna si Lenny. Tandang-tanda ko yan, unahan eh. Pag nauna si Lenny sa area, sisigaw na yung mga yan. Nasaan ang Pangulo? Bakit po ngayon, kayong mga dilawan at kakamping, bakit po wala naghanap sa Pangulo sa Mindanao? Ikalawa kong tanong, bakit sinisisi nyo kay Duterte yung natural calamity? Pag bumuntok po ang bulkan, sisisihin nyo na naman sa mga Duterte? No? Hindi po sa Davao City lang bumabaha. Palagay nyo ng tama kayo. Dapat hindi na raw bumaha sa Davao City kasi meron daw flood control. Hindi lang naman po sa Davao City ang baha eh. Yung buong Davao region. Kasama pa yung Caraga. Hindi ko alam kung saan yung Caraga. Hindi lang po Davao region. No? Pati po Caraga. Nag-uulan na malakas, bumaha. Natural calamity po eh. Okay. Isa pa. Huwag na tayong lumayo. Hindi lang po, sa totoo lang, nagtataka ako sa mga taga Maynila kung makabanat kayo sa baha sa Mindanao. Real talk po tayo. Matagal po ako nag-aral sa Maynila. Umambon lang sa Maynila, baha eh. Alam nyo ba yun? Pero wala tayong hinahanap na politiko na sisisihin. Kung yung mga taga ron nga, may nakita ko kanina, bumabaha. Meron sila inflatable, mga kabataan. Naka-inflatable sila, mga naglalakbay sila sa baha. Alam niyo yung ibig ko sabihin? No? Huwag niyo pong gawing normal ang katangahan. Sa mga kumakantyaw po na baha, kasalanan ng Duterte. Ito pa isa. Babasahin ko lang sa inyo. Total, linggo ngayon eh. Nagbabasa lang talaga dapat tayo ng mga tweet eh. Ito pa po isa. Davao City yan, hindi sa bundok. So asa ng 51 billion flood control mo, Pulong? Bakit po? Pag city, bawal bumaha? No? Pag city ba, bawal magkaroon ng ulan? Pag city ba, bawal bumaha? Sa Maynila nga, umambon lang, baha na eh. Pero bawal pag sa alam niyo po, hindi niyo po, nasa Davao po, yung Mount Apo. Yun po ang pinakamataas sa pagkakaalam ko na bundok sa Pilipinas. Sa tingin nyo, mananatili sa bundok pag nag-uulan sa bundok? Okay. Ito po, dalawa pa pong kinakantsawan nila bukod po sa baha. Ito pong, kaya alam nyo, sa totoo lang, tinatanda ng mga taga Mindanao yan. Hindi lang po iyakin yung mga taga Mindanao, hindi lang po hanap ng hanap yun. Hindi sila mahilig maghanap ng Pangulo. Dito sa atin sa Luzon, nasaan ang Pangulo? Putya, bumaba lang. Gusto yata nila ng panahon ni Duterte, lumabas si Duterte at stop. Okay. Baka sabihin nyo naman dahil sa atin lang po.
Kamakailan lang yung South Korea binaharin. Nakita ko po Hong Kong. O yung mga taga Hong Kong, kailan ba yung bumaha sa inyo? Umaagos po sa subway, oh. Nakita ko yung mga dinaanan ko na ano na mga hagdan papunta ng subway. Hagdan pa po doon karamihan eh. Putya, inaagusan ng baha oh. Papasok sa subway. Bakit po? Nag-uulan eh. Kaya po may baha, nag-uulan. Po, paano kaya naging kasalanan ng mga taga Mindanao sa inyo? Di ba mga taga Hong Kong o China, putya, yaman-yaman na bansa. Binabaha rin pag nag-uulan. Natural calamity po ang baha. Dapat ang attitude natin tumulong. Hindi banata ng mga Duterte. Lahat sa inyo banat eh. Eh kung tutusin ka, mga tao ron, nasaan ang presidente? Kung si Lenny buhay pa ngayon, yayariin kayo niyan eh. Okay, eto po. Punta na tayo rito. May rally na ganap. Di ba may nananawagan dito eh. Sama kayo, rally. Di ba? Hindi po namin kilala kung sino yung mga yun. Nanawagan sila ng rally. Mga 70 raw ang nagpunta ron sa Liwasang Bonifacio. Ang reaction po ng mga kakamping, BBM supporters, napakaunti. Napakaunti. Yan ba magpapabagsak sa gobyerno? Sino po bang nanawagan na pabagsakin yung gobyerno? Wala naman po nananawagan. Imagination nyo lang. Hindi po people power yung pinanawagan. Rally lang po yun. Magpapakita lang sila ng suporta. Ang tawag po doon organic. Organic po ang tawag doon. Bakit naman daw ako tinitira? Ano sinabi sa akin? Sabihin nyo naman kung bakit ako tinitira. Uy, Edwin sa Kabasal, thank you very much. Edwin Kabasal sa Pa-Star. Nawala na. Ayun. 10 stars. Pakisabi nyo po kung bakit. Alam nyo, kusa po ng mga tao yun. Hindi po namin kilala yung grupo na yun. Wala po akong kilala doon. Pati po yung ini-interview. Hindi ko po siya kilala kung siya by vlogger, kung taga saan siya. No? Wala po yan. Hindi ko po nakita yan doon. Yung mga personality po ng Sara Group, sila Vivian Velez, sila Glenn Chong, sila sila dating Executive Secretary Galvez Rodriguez. Rodriguez. Yung mga leader po na Sara, wala po ron. Ibig sabihin, nagkusa po yung grupo na yun, no? Nagkusa po silang manawagan. Hindi po organize yun. At least meron silang 70, nagkusa nagpunta ron. Akala nyo ba yung people power, malaki agad yan? Nagsimula rin po yan sa paunti-unting rally. Huwag nyo pong kakantsawan. Kasi katulad ako, wala akong bala kasi hindi ko kilala yung grupo na yan. Pero kung kada may manawagan, kakantsawan nyo, di mananawagan ako, sasama kami. Kung mga 100 lang, madadagdag dun di ba? Pag nanawagan ako Putol-putol sounds. Putol-putol ba sound sa FB? Pasensya na kayo. Talagang ganun Okay. Hindi natin alam kung paano ko itatama yun. Yung putol-putol sound sa FB. Alam ko sa YouTube kung may problema sa lang Kung may problema sa YouTube sa mikropono lang. Okay. Alam po ninyo, wag po kayong masyadong mangantsaw, no? Na minamaliit nyo. Ganun po talaga nagsisimula po sa maliliit. Una, hindi po sanay sa mga rally ang mga pro Sara Duterte.
Ngayon lang po ngayon lang po 'yan, nag, sumasama yung iba riyan, ngayon lang po nakasama sa rally. Hindi naman po rallyista yang mga yan, hindi po katulad yan ng mga tropa ni Baba Reyes na marurunong na mag-organize ng rally, alam na nila kung paano. Wala pa po 'to, bago pa po yung mga pro Duterte, 'no, sa pagra-rally, bago pa po. Tsaka yung panawagan nun parang unit team pa, eh. Iba po yung panawagan na sa Davao, eh. Wala na unit team sa Davao, eh. Sibak na yung okey lang po yun, talagang gano'n. Makikita po nila kasi ganyan din yung una, yung kay Tatay Digong, eh. Konti lang sila nung una, nung sumunod na rally mas marami na. Huwag kayong mag-alala, lalaki din yan, baka yung tawa-tawa niyo, lalo niyong insultuhin yung mga Duterte, lalo po kaming magsisikap na maparami yan sa susunod. Anong sinasabi niyong eto ba magpapabagsak? Mga utak dilaw kasi kayo, eh. Akala niyo sa rally people power lahat, eh. Pababagsakin kaagad gobyerno, eh. Hindi po gano'n ang intensyon nila, ang gusto nila magpakita ng suporta. Kahit ba ilan lang 'yan, eh. Dadami din 'yan, huwag kayong mag-alala. 'Pag kinakantyawan niyo 'yan, okey. Pati yung sa Mindanao kinakantyawan din nila, pinagtatawanan nila si Digong. Alam niyo, si Tatay Digong nagtatanim siya ng mga, ideya, 'di ba, na puwede palang humiwalay yung mga taga Mindanao. Eh, baka magulat kayo minsan isang araw 'pag hindi pa po sila nagsisimulang magpapirma sa mga taga Mindanao. Yang mga kinakantyaw niyo ngayon, bumaba sa Mindanao instead na tumulong tayo, panay kantyaw pa naririnig nila, eh, baka nga sasabihin nila, eh, sa Davao City lang 'yan, yung mga taga ibang Mindanao hindi susunod diyan. Talaga? Paano niyo nasigurado? Nagpunta ba kayo? Nagpunta kayo sa Mindanao? Ako, hindi po ako pabor diyan. Eh, hindi naman ako taga Mindanao, taga Luzon ako, eh. Taga Luzon tayo, eh, 'di ba? Bakit natin sila gustong umalis? Eh, kaya lang 'pag sinabi ng mga taga riyan na gusto nila sa mapayapang paraan, hindi po sinabing ngayon 'yan gaganapin. Matagal pong proseso 'yan, lalo na kung ille-legal nila. Magga-gather sila ng pirma, iharap nila sa United Nations, pakikinggan sila dun, bakit niyo kinakailangang humiwalay. Yan po yan, matagalan po yan, dekada po nilang ipaglalaban yan. Hindi po yung ngayon na agad, baka nga hindi ni Pangulong Duterte yan, eh. Wag naman sana, knock on woods. Pero yung aspiration naroon. Kaya wag niyo rin pong kakantyawan. Mahilig kayong kantyawan ng kantyawan yung mga moves ni Duterte. Papugian na lang daw kay BBM tsaka kay Duterte. Okay, yan lang po ang ating topic.